Napuprostrate na rin ba kayo pagka minsan na para bang hindi kayo pinapaparada sa isang lugar dahil tingin nila tricycle ang sasakyan mo, o kaya ayaw ka nilang padaanin sa isang lugar dahil bawal daw ang mga tricycle doon, o mas worse, hindi ka patadaanin sa daanan kasi bawal daw kayo mga tricycle doon? Napapagod ka na bang makakita ng mga ganito mag-isip na lagi nilang sinasabing logic dahil 3 gulong dapat tawaging tricycle? At naiinis ka na rin ba sa mga taong na kapag sinasabi na tingnan ang dictionary dahil ang ibig sabihin daw ng sasakyang may 3 gulong ay tricycle? At marami pang ibang nakaka-frustrate sa paggamit ng 3-wheeled vehicles. Nakakainis, ano? So magandang hapon mga kakuya Dens, at nasa loob tayo ni Buknoy, pero wala tayong gala ngayon. Gusto ko lang mag-vlog dito. At kung mapapansin nyo, bagong ligo, char lang. And nag-ayos ako, nag-ahit ako sa may event bukas. Anyways, gusto lang mag-vlog. Kung nakita nyo kanina sa opening ng ating video, is that gusto ko lang ibuhos yung aking frustration. Okay, sa ating mga katulad ko na gumagamit ng Bajaj sa private use. Kanina lang kasi may experience ako na parang feeling ko nainis talaga ako. Instead na bumili ako dun sa tindahan nila, hindi lang ako bumili. At umalis na lang ako kasi parang ayaw nilang ipaparada itong 3-wheelers natin doon sa talagang paradahan. At ang gusto nila ay pumarada doon sa paradahan ng mga tricycle, which is hindi naman mga tricycle. Well, anyways, in other side, naiintindihan ko naman sila kasi private so kung ano man yung patakaran nilang noon, kasi nakakaparada ako doon, so pati yung nagpapaparking doon ako pinapapark. So sa tagal ko nang ginagawa yun, so doon lang talaga ako magpapark. And then dumating yung time na ayaw na nilang papark doon kasi daw tricycle. Ayun, yun yung sinasabi natin kanina, no? So nababaran tayo na tricycle, no? Gaya ng pinakita natin na ang tawag to comment ng isang tao, hindi ko na pinakita yung kanyang identity. Buksan ko yung pan, mainit eh. Anyways, bago ako tumuloy, may problema ako ngayon kay Buknoy, our Bajaj RE. Dun sa pinost ko nga sa group natin na mga gumagamit ng Bajaj, si Buknoy ngayon ay sira yung speedometer. So sabi nila pag nasisira daw yung speedometer, dama yung odometer kasi pareho silang hindi gumagalaw. So ayun, naghanap ako ng pyesa. Baka may sponsor dyan, beke naman. Ayun, yung update kay Buknoy. And then sometimes nararamdaman ko na parang may paling yung manibela. Ang kaba ko baka yung pivot pin na. Sana naman, di naman. And kasi mayado naman ako nalilito pa rin ako paano gagrasahan si pivot pin. So sa mga nanonood dyan, paki-comment na lang, no? Patulong na lang. Ayan, alam nyo naman, busy rin ako sa trabaho kaya hindi ko na yun napapansin yung mga maliliit na bagay. Anyways, balik tayo dun sa ating point ng pagbibidyo ito, no? Yun na nga, actually ito talaga yung word na gusto kong gamitin. Nadi-discriminate talaga tayong mga gumagamit ng 3-wheeled vehicles, especially mga gumagamit ng for private use. Ayan, kung nakita nyo naman yung issue ngayon na nangyayari sa CDO, ayan, dyan sa area ng Mindanao, kasi dito naman sa Luzon, ewan ko lang ba na sa Visayas, sa Luzon hindi naman ganoon ka ang issue. Nabalitaan ko lang sa Antipolo, no? Hinuhuli yung mga walang linya. So kapag ka talaga binabiyahe mo for public utility vehicle yung ating 3 wheels, kailangan talaga muna may linya. Pero ang pinag-uano ko nga ngayon is yung mga gumagamit nito as a private use napag-iinitan din. Commonly sa ibang lugar pinagbabawalan sa mga main road, and may mga panakanakan namang mga lugar na hindi pinapapasok yung 3-wheel kasi binabrand nga nila as tricycle. Yun. So ang mahiwagang tanong natin, ano nga ba ang tricycle? Sabi mismo ng DILG memo na nakikita nyo dyan sa inyong mga screen, ang definition of terms, ang tricycle daw, a motor vehicle composed of a motorcycle fitted with a single-wheeled sidecar or a motorcycle with a 2-wheel cab operated to render transport services to the general public. Kung susundin natin ang definition ng DILG sa kanilang memo kung ano ang tricycle, itong nakikita nyo sa screen
Ang unang definition ng tricycle, ang motorcycle na mayroong sidecar na may isang gulong, at isa pang nakikita nyong motorcycle na nilagyan ng kaha at may dalawang gulong sa magkabila. Ibig sabihin, ang tinutukoy na tricycle ng DILG memo ay mga motorcycle na kinabitan ng kaha. Kung susundin naman natin ang sinabi ng commenter kanina na tingnan daw sa dictionary ang meaning ng tricycle, ay ito naman ang binibigay na meaning ng dictionary.com sa tricycle. Noun, a vehicle, especially one for children, having one large front wheel and two small rear wheels, propelled by foot pedals. Ibig sabihin, isa daw itong sasakyan para sa mga bata na mayroong malaking gulong sa harapan at dalawang maliit na gulong sa likod na pinapaandal sa pamamagitan ng pagpadyak sa mga pedal. Sabi naman ng Oxford Language na makikita at ginagamit ng Google para pakita ang meaning ng salita, according to this, tricycle, noun, a vehicle similar to bicycle but having 3 wheels, 2 at the back and 1 at the front. So ito daw ay kahalintulad ng isang bicycle o bisikleta sa Tagalog na meron nga lang 3 gulong. Sa nakikita kong disenyo ng 3-wheel vehicles katulad ng Bajaj RE na ito, ay hindi aplikable ang sinasabing definition ng tricycle ng DILG memo sapagkat hindi ito isang motorcycle na nilagyan ng sidecar o ng kaha. Ito ay nakadesign talaga para maging 3 gulong na sasakyan. At hindi rin nagfifit dito ang sinasabing definition ng dictionary na kung saan isang sasakyan na may 3 gulong na pinibigay para sa mga bata na pinapadyakan sa pamamagitan ng paa para umandar. Kung susundin natin ang sinasabi ng commenter na ito na lahat ng 3 gulong ay tricycle ang tawag, dapat tricycle din ang tawag sa ganitong sasakyan. At sa ganitong sasakyan, at sa ganitong sasakyan. Sila dapat ay tawaging tricycle din kung susundin natin ang sinasabi ng commenter na ito. At dahil hindi nagpi-fit sa kahit anong definition ng tricycle ang ating 3-wheeled vehicles, ginawa ng paraan ng LTO ang isang problema na dati kasi ay nirehistro ang mga 3-wheeled vehicles bilang mga motorcycle with sidecar upang maitama ang pagkakamaling ito. Sa paglalabas ng LTO Memo 2020-2227, inilagay nila doon ang tamang kategorya ng mga 3-wheeled vehicles. Ito ang nakalagay sa memo. To consolidate previous issuance and for uniformity, the following rules are hereby promulgated governing the classification, registration, and operation of the category L5, which is symmetrically arranged 3-wheeled vehicles, L6, light quadricycle, and L7, heavy quadricycle motorcycles. Sa pamamagitan ng memo na ito, na itama ang tamang kategorya ng mga 3-wheel vehicles katulad ng Bajaj RE, TVS King at Piaggio Ape. At dahil naitama na ng LTO ang kategory na dapat paglagyan ng mga 3-wheel vehicles, inirehistro na ito hindi bilang motorcycle with sidecar, kundi mga non-conventional vehicles. Mas alam pa ng LTO ang dapat gawin kaysa sa mga taong nagsasabing tricycle ito by definition daw ng dictionary. So anong punot dulo ng bagay na yun na pagkakamalan tayong tricycle? Gaya nga ng sinabi natin sa video kanina, no? Iniisip kasi nila pag 3 gulong, tricycle na kaagad. So naipaliwanag naman natin kanina kung bakit hindi lahat ng may 3 gulong ay tricycle. Kasi kung nagkataon, susundan natin yung motion na ganun, yung motor na may 2 gulong, dapat hindi motorcycle ang tawag sa kanya, kundi bicycle. Yun. So I hope na kukuha na ng iba, lalo na nang nanonood dito, yung essence na hindi po pwedeng susundan natin yung sinasabing nasa dictionary. Sino ba dapat ang magbibigay ng category sa mga sasakyan? Of course, the Land Transportation Office. Sila kasi yung agency ng gobyerno na nagbibigay ng tawag ito kategorya sa mga sasakyan, ng permit sa mga sasakyan para mabigyan ng rehistro, no? So sila yung masusunod when it comes to category. So hindi natin po pwedeng sabihin base kasi yan dapat sa dictionary, hindi ganoon. Kasi may iba't ibang klase ng sasakyan, no? Kahit sabihin mong pare-parehong bilang ng gulong nila, ay iba-iba yung kanilang tawag dito, idea ng pagkakagawa, yung purpose ng kanilang pagkakagawa, ganon.
So I hope may natutunan kayo sa maliit na video na ito. Ginawa ko lang insert kasi may in-edit akong video ngayon. Yung gala namin sa Calamba, no. Para doon sa mga nanonood, mga katulad kong gumagamit ng 3 vehicles for private use. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ako kasi minsan iniisip ko, isuko ko na si Boknoy, ano. Ibalik ko na lang sa ano. Pinabayaran ko rin tong monthly, yung si Boknoy. No, kaya pa naman ang sahod, pero parang minsan napo-frustrate na rin ako. Yun, totoo talaga, nakaka-frustrate na yung ginagamit ng sasakyan ay ang tawag dito, nadi-discriminate from pagpaparking lang sa places na mga pribado, no? Kasi akala nga nila ganito, ganyan, akala nila tricycle. Tapos pagdating sa pagpapatupad ng batas, medyo nagkakaroon pa ng problema, hinuhuli dito, hinuhuli doon. Tapos yung mga nanghuhuli ay parang hindi yata updated sa mga nangyayari. No, lalo na hindi nila alam yung LTO Memo 2020-2227. Yan. Siguro yung mga bagay na yan, lagi natin ipanalang, sana maayos na, no. Noon naman yung mga naunang nagkaroon ng 3-wheeled vehicle, katulad ng Bajaj RE, TBS King, ay mas matindi yung hinarap nilang problema, rather, kasi sila ay nakarehistro pa as motorcycle with sidecar, no. Mas prone sila sa hulihan talaga. So ngayon nagkaroon na tayo ng sariling category natin. Ang wini-wish na lang natin ay maayos. Ako nga gusto ko rin sana kung pwede lang, no, makapagsalita dun sa meeting na ganyan with LTO na baga magkaroon tayo ng technicalities when it comes to giving tawag dito permit kung saan sila dadaan, kasi inattach pa rin nila kung paano nila binibigyan ng permit ang tricycle. So I hope may nakuha kayo dito. Tandaan, ang mga 3-wheeled vehicles ay hindi tricycle. Yan, may sarili silang category at wag na nating ipilit pa na yun yung definition ng dictionary, kasi hindi si dictionary ang nagbibigay kategorya sa mga sasakyan kundi sa Land Transportation Office. So kung meron kayong mga gusto pang mga topic na ma-discuss, comment nyo lang sa comment section, no. Tingnan natin kung ma-discuss natin. Katulad nun, yung mga nagtanong tungkol sa nabotas na discuss natin. At may mga iba pa na tinatanong ako through messenger at through email. Sana mag-reply sila, at pag nag-reply sila, i-relay ko kung ano yung mga sagot. Sa mga nakasubscribe na, like our videos and share sa ating mga katropa. O nga pala, sana walang mag-skip ng ads. Alam niyo na kung bakit, no? So di pa naman ako kumikita ng malaki dito, pero mag-umpisa na. And sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at abang-abangan ninyo ang iba pang mga videos patungkol sa 3-wheel vehicles kay Boknoy at ang iba pang mga gala. Kuya Dens, nagpapasalamat, signing off with Boknoy. Nasa loob ako ni Boknoy.